Okay, may gabiin atong tanan. Welcome sa atong midweek service. Ug nagpadayon ta sa pagtuon sa biblical prosperity. Ika 104 mga igsoon natong pagtuon ini. Let's all stand, bagampo ta. Nay lang gamay brad, kamera ang puwa lang. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us another opportunity na makatuon mi sa imong pulong. And I pray that you will bless each and everyone's heart tonight. And may you guide us, O God, as we listen to your message na makatunan yun namo ang mga mensahe gikan nimo, Lord. And I pray that you will also help us to apply it in our lives as we serve you. Thank you, Lord, for this opportunity sa pagkaton, and may this be for your glory and honor in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is In Due Season We Shall Reap. In due season we shall reap. So nay prinsipyo ang Ginoo, basta di lang yung kamuhunong ug sunod. No? Kay hasta pagpabadlong mo reap sad ka in due time. In due time. So naay pag-reap gyud depende unsa imong gitanom. So kung nagtanom kag kaayuhan, moani ka og maayo. Kung nagtanom kag kadautan, moani ka og kadaot. Kay kung unsa ang imong gitanom, according sa prinsipyo, mausay imong anihon. So mo ni ato isgutan tonight mga kaigsunan, duha ra ka butang ang atong tukion karong kagabihon. Number 1, principle of sowing and reaping. We know the principle. We should believe in what the Bible says regarding this principle. All right? Prosperity is the result of what we sow. That is the principle. Prosperity is the result of what we sow. Pero kung nagtanom ta og kadaot, ang ato pong anihon, kadaot pod. So unsa may opposite sa prosperity? Poverty. Mo yun ba mo anak nga mao na siya maoy pwede natong iatbang aning prosperity? Poverty is the result of what we sow kung ang atong gitanom kadaot. So, maunay atong tan-awon karong kagabion diri sa Galatians chapter 6, 7 to 8. In Galatians chapter 6, 7 to 8, ingon sa Bible verse 7, Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Wala ga komedya, wala ga binuang, wala ga joke-joke ang Ginoo mga kaigsunan. Kung unsay imong gitanom, mausay imong anihon. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So kung nag-reap ka og tawhanon, mausay imong anihon, tawhanon nga kinabuhi. And whether you like it or not, if you're going to sow to the flesh, you are sowing of the flesh. Corruption ang gawas ana. So it means bisag unsa pa ang imong buhaton sa buluhaton sa Ginoo, corruption ang manggawas. Ngano? Kay ang imong gifeed kanunay ang imong flesh. Hangtod moabot ang panahon nga dili naman ka di na mo fit in ba? Ang imong kasing-kasing dili na siya mo fit in sa kanang standard sa simbahan. So ang may tabo ana, slowly you will drift away. Dili ka kabantay ana, pero ang imong mabantayan pag distansya na kayo ka, diha ka makabantay, ayay nagkalayo man liay ko. Unya dili lang gyud nimo na mapansin kay hinay-hinay magud siya. Makabantay ka, distansya na kayo. Nawa na ang imong appetite sa pulong sa Ginoo, nawa na ang imong appetite sa pagsimba, nawa na ang imong appetite, and then you have so many reasons why. And that reason kay nagsoma ka sa imong flesh,
corrupted naman ang imuhang judgment. So, ang imuhang nabantayan, okay raman ka. Mo na gingon sa Bible ba, hanton mo abot ka sa point nga there is no remedy. Ang imong yung bantayan sa imong kaugalingon, ang imong tutukan gyud si Kristo kay mao man ay atong lighthouse. So kung kita, bangka ta or barko ta mga kaigsunan, makabantay biatag na layo ta sa lighthouse. Ang ato yung punteriya gyud is the lighthouse. Kay nga naman, nanginanglan mi gyud ta gyud og kanabitang rescue sa atong kinabuhi. So we should always look for that lighthouse which is the Lord Jesus Christ. And that is why, ang iyang gitudlo nato mga igsoon, never leave this book. Ayaw jud palayui or palai ang kaning libruha mga kaigsunan kay mao ni maghatag nato guidance. Mao ni maghatag nato og light. Mao ni maghatag nato og confidence. Mao ni maghatag nato og provision. Mao ni maghatag nato og strength. Mao ni maghatag nato og wisdom. Tanan nga gikinahanglan nato naa sa pulong sa Ginoo, and the moment nga mo drift away ka sa pulong sa Ginoo, normal nga mahitabo sa imong kinabuhi, you will also drift away from the work of the Lord. Kung unsay imong gitanom, maupoy imong anihon. So ang may tabuan na, naa man kay reason ngano nga mo drift away ka, kung unsa man to'y buhaton sa kanang mga kaubanan nato sa simbahan nga murag birahon ka, mahimo na nimo sila nga hassle sa kinabuhi. Because you have your own reason, and sometimes that reason you cannot tell. It is eating you up inside. From within ba? Muna kasaganan reason sa mga tao mambubackslide sila nga kita ra pirmi igon. Komo na siya nga denominator sa mga magpalayo sa buluhaton sa Ginoo. Kita na malay pansinon. Pero wa nimo napansin, kanang naigo diha sa imong kinabuhi, nga wa gyud nimo gitagaag pagtagad, nga dapat maunay imuhang palayason. Dili ang imong kaugalingon nga mao'y palayason nimo diha sa lugar diin gibutang ka sa Ginoo para mahimo kang mapuslanon. Never question God's action. Ang imong i-question ang imong action. Kabubuton man ni sa Ginoong naata diri. So this is God's action. Iyaning binuhatan mga igsoon nga nagkahiusa ta, naata sa simbahan, gibutang ta sa Ginoo diri, gitagaan tag mission, gitagaan ta og mga leaders nga mo lead nato, naay pastor nga gibutang sa Ginoo to lead the whole church. So kung musunod lang yung taana nga guidance mga kaigsunan, nothing could go wrong. Pero ang reason magod ngano nga nakahimo ta og lain na mga plano nato sa kinabuhi, naminaw ta sa mga tawo nga way kalabutan sa buluhaton sa Ginoo, mo na makalibog nato. Unya sa dihang naglibog na ka, lahi-lahi na ang imong kanang maangkon sa kinabuhi kay sayop naman ang imong gipananom. Di gyud ta kalimot dapat mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo mo gini atong i-feed in gyud ba sa atong kaugalingon. Kay diha ta dili masipyat gyud. According sa verse number 8 again, for he that soweth to his flesh, ang iyang maani, corruption. Apan katong nagtanom sa espiritu, mao ra man ni. So ang iya pong maani, spirit, life, everlasting. Siya, sa spirit siya nag-rely, ang iyang maani, life everlasting. So, unsa man nga klase nga kinabuhi, kung magisgot na tag-ingon ana. So, ang imong concern is katong mga langit nun, nga mga binuhatan diri sa kalibutan. So, dili ka malayo sa focus sa kung diin ka gisugo sa Ginoo to go and preach the gospel to every creature. Ang imo kasing-kasing is for discipleship, which is mao'y gisugo sa Ginoo to make disciples. Bring forth fruit. Taminaw ta mga kaigsunan. So dili ta malingla sa yawa nga naay laing kinabuhi gi-offer. Unya ang atong una-una kay corrupted naman, dili na ta ka-discern kung asay iyas Ginoo, asay dili. Ang ato na lang mabantayan nga dunay mahitabo sa atong kaugalingon nga murag nagkawala atong gana
di na ta malipayon, unya murabag kanang bugat na kaayo ang kinabuhi sa pagdala. So dapat pakabantay ta ana mga igsoon kung naata sa pulong sa Ginoo. Pero kung wata sa pulong sa Ginoo, di kita kabantay ana. Hangtod yun na, maabot ka na nga point, there is no remedy. So, kuyaw na nga siya nga sitwasyon sa kinabuhi. According to 2 Corinthians chapter 9 verse number 6, 2 Corinthians 9:6 mga igsoon, ang ingon sa Bible diri, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So makita na to, kung unsay gitano, mao gianihon. Kung sparingly, sparingly sad. Kung bountifully, bountifully sad. What about in Hosea chapter 10 verse number 12? Hosea 10:12. Ingon sa Bible sa Hosea 10:12, sow to yourselves in righteousness, ang imong marip in mercy. Instruction, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Naatay mga ground nga wala pa na ugmad, wala na daro, mo nagitawag og fallow ground. Wala na atiman. Ingon ang Bible mga kaigsunan, ala pangbukan na, daruhan na. Sa atong kinabuhi, daghan kitag mga idle time. Mga idle decision. Unya, it makes you busy but no production. Mao ginay kasaganan makita nato sa mga tao, and that brings them to poverty. Tanawa ra ng mga nagkalisod nga mga tao perting bisiha. Pero ang ilang gikabisihan wa gyoy kalabutan sa paglambo. Ang mga Kristohanon makita nato busy kayo, and that is why sometimes and most of the time ang uban they cannot come to church. Nga naman because they're busy. Pero tanawa after pila ka years sa ilang kinabuhi, unsa may resulta sa ilang pagkabisi? Walay result. Pero sa ilang unahuna, okay na sila. Kay driven by another spirit naman ang nahitabo sa ilang kinabuhi. They're no longer driven by the Holy Spirit. Dili na sila giniyahan sa pulong sa Ginoo. And that is why, ang mga mistakes, kung dili na nimo i-give up sa Ginoo, manggod, mahimo magunang sakto. Pareha sa mga bata ba? Kung ano ay pirmi makita sa mga dagko, nagtuo sila sakto na siya. Nakuha na ito mga igsoon. Kita sad. Mausa na kung maunay pirmi na ito kanang ikinabuhi ba? Mahug na siya, murag normal naman eh. Sakto rapod ni. Pero kung imo nang ibasi sa standard, ang standard na to is the Bible man. Diha ni mo makita mga igsoon, ayaw gyud labani imong kaugalingon. Once you see the Word of God, and then you saw yourself na sayop man di ito akong gibuhat, oy, correct yourself gyud. Let the Bible correct you. Kay kasagaran na ba kaning mga masipyat na tas kinabuhi, pag naay tao nga mo correct nato mga igsoon, musaka na ba ni, spike murag sugar. Kabantay mo sa mga diabetic person, makakaon lang candy, makainom lang og soft drink, mo spike ang sugar. Unya malipong na yun. Inigsaka, mura na siya og kanang kuan ba, mura og sa kuan pa market pa kanang sa stocks. Nisaka lang kalit, ni shoot. Unyag maka-cash out ka dito igabot sa ibabaw, nisaka ba, ni spike imong sugar, ni cash out ka, patay. Dito ka ni hunong, ni mura kag ni check out. Imo nang gisale ang imong kinabuhi ang napita, wa na ka, di na ka kabakwi. Ingon ana ang mahitabo mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Usahay mo spike ang ato ang pride. Sa dihang badlungon ta, mo spike na siya. Unya, usahay dito ta maka-cash out, mao na maguba na tong testimony. Kaya nga naman, mura magdili sakto ang badlong. Unya, labi na ang nagbadlong pulong sa Ginoo, dili kadawat. Muna kasagaran sa mga Kristohanon nga naglakaw sa tawhanon nga bahin sa ilang kinabuhi, when they come to church, badlongon sa Ginoo, dili sila ka-recover kay ni spike si pride. Pagsaka ni pride, mayon din na,
Grabe, ako rin po'y makitaan. Uy, pasalamat ka nga gipansin ka sa Ginoo. Mao gani ato pirmi hunahon mga kaigsunan. The message is not intended to destroy. The message is intended to build. So, unsaon pag-build sa Ginoo sa imuhang kinabuhi kung naay mga dili maayo diha sa ilaw ang pundasyon sa imong kinabuhi. And how can God continue to build you kung nagbutang ka diha og mga materialis nga dili mao samtang gitukod kas Ginoo? Mo na daghan kay metabos kinabuhi nato mga igsoon, kay ba man ta mabitaw nga naay kuan God is still working on me. Ngano man gibuild man gud ta sa Ginoo. So sa atong paglakaw ani atong kinabuhi nga Kristohanon, nagsingit ang butang og kanang mga parts kung giunsa unsay mahimo tang unsa nga klase nga tao. And then God has His own materials. Muna ningon ang Ginoo mga igsoon nga sundan lang gyud akong pulong kay naa diha ang mga materials nga makuha nimo para mahimo kang tao according to the will of God. Ang problema nato mga igsoon ato mang insertan og lain nga mga kuan kanang mga corrupted materials. So nahitabo sa atong kinabuhi dili lig-on. Are you listening? Mao na nga masugatan ta mga kaigsunan og mga sitwasyon sa kinabuhi nga murag masakitan ta, ang murag di gyud ta Kristohanon oy. Makalimot ta mga igsoon, mga hugmak ni atong kinabuhi, ani ato testimony ba? Sa dihang maguba imong testimony, mura kag nibalik sa zero mga igsoon sa imong Christian life. Kaya naman, gilinog ra kag 7.2, nahugmak man ang building. Unya kay baw kag unsa kalisod ang pagsugod. Labi mahugmak na. Kinahanglan makabuhi pa maka, kinahanglan ka i-rebuild og balik. And how difficult kung nahugmak ka mga kaigsunan to restart sa pag-build sa imong kinabuhi. It's very difficult. Mao nang nahitabo sa mga Kristohanon pa, dayon na lang. Sa ano ni guba na mi, ato na lang ning designan. Sana mi. Diba? Nya kung ikaw ang mayor anang lugar nya. So man ni kuan naman ni. Bungkag naman ang building sa man ni. Gidesignan na lang na mayor kanang amo na lang himuon, uy dili na safe uy. Hangtod ikaw nga Kristohanon nga nahugmak sa imong Kristohanong kinabuhi, dili ka ma-repair sa Ginoo, you are not safe to be with. Makabungkag ka og laing kinabuhi sa mga Kristohanon kung malambigit sa imuhang kinabuhi. Kung makuyog sa imuha, maguba po na siya. Ang iyang kinabuhi, maguba po na siya because you are not being repaired yet. You are dangerous. Dapat ma-repair ka usa sa grasya sa Ginoo. Mo na ato bantayan mga kaigsunan. Kung dili nato na tan-awon sa atong kinabuhi, mo na daghang kay madamay sa atong pagka-backslider. Nga guba ni atong kinabuhi mga kaigsunan, unya para nato kanang okay na mulabay na. Mulabay lagi pero naa usa sa mga buhaton diha nga mga bati ba. Unya what if ang maguba na diha part na sa imuhang mga kanang duol sa imong kasing-kasing. Kung kita mga ginikanan, di kita mo paduol sa Ginoo, mo palayo kita, di kita mga lagad jud. Unya nga atong mga anak mo na hinay-hinay kaguba. No, ang ilang heart tuwa pa dong siyawa mga igsoon, di sila ganahan sa buluhaton sa Ginoo, sakit kayo na oy. Maunay pinaka-painful nga part sa atong kinabuhi mga igsoon kung dili nato bantayan kung kinsay atong gikuyugan. Mo na klaro kayo gingon sa Bible diri, sow to yourselves in righteousness. Diri. Kung mumis ka ani, unsa may mo itanom? Unsa man nga materials ang imong gamiton para sa imong kinabuhi? Tanawa unsa imo irip? Mercy. Nga naman, di magyud mo ma-perfect. Pero nagtanom ka sa pulong sa Ginoo, and when it comes the time nga murag di bagud wa gud nimo masunod na ay mercy ngano man naning kamot magkadiri.
Masipyat man gyud ta mga kaigsunan, di ba gyud nato pwede nga kanang handridon gyud nato. Masuya ang yawa ana oy. Nagyan ay mga kuan gyud, nagyan ay mga wrong sa atong kinabuhi. Lisod man na langit na taan kung dili na gyud ta marong. Mo na di gyud ta ang sugyot gyud sa Ginoo nato no. Ayo pag hinukmanay kay mga sipyat gyud ta. Once nga naay masipyat mga kaigsunan, understand Galatians 6:1 dayon. Kay basig ikaw next. Kay moro ma ang yawa, diri ba muhunog pangitag kinsa iya biktimahon. Pero kita nga mga nasipyat pod, ayo po gara-gara nga nabitoy mo comfort. Dapat ikaw naman sa sunod mo comfort unta. Kung panalitan ikaw magi-comfort, sunod na naka-experience nga, uy, nindot di ay na imo comfort na to. O sa sunod, ikaw po'y nakakita, ikaw na po'y mo comfort. Nakuha na to mga igsoon? Mo na ito i-relay. Pero kung dili na to bantayan, nangaguba na itong kinabuhi. Atong gitanom, dili righteousness. Unsa may imong maani? Mercy ba? O chastisement? Sadyang masipyat na ka. Masipyat na magyunadaan kay wa man ka nagso in righteousness. So mo ni itanom na to sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Nakita sa Ginoo nga nag-feed ka sa imong kaugalingon, mao ni imong gitanom, mao ni nga liso ang imong gisigi og tanom sa imong kinabuhi. Unya moabot ang panahon nga murag na natakilpo ka, mercy. Mercy. Cover ka sa mercy. Kay mo ni maani nimo, reap in mercy. So mao na nga para dili nakasigig kahagba na ay mga part sa imong kinabuhi nga wala nimo na ugmad, hala ugmada na nagsugod, your fallow ground, ugmada na siya para kanang makaklaim na ka mga kaigsunan sa panalangin. Mao na nga tagaan ka sa Ginoo og pagkamatarong. So what you plant is what you will harvest. So if you plant righteousness, mao imong maani pod. Pero kung wickedness ang imong i-plant, kay bao unsay makuha nimo. Number 2, perseverance brings the harvest. Sometimes we sow and we forget. Di ba? Nagtanom ta, nya nakalimot ta. Unsay gingon sa Book of James ana? Nagbasa ka, pero imo na siyang hunong. Nag-journey ka mga kaigsunan, nakalimot na ka, kinsa ka. You will forget what manner of man you are. Nga naman, kinahanglan man siya og imong i-constant feed ang imong kaugalingon. Dili ra ni siya liso, mirror sa ni siya, according to the Book of James. Nakalimot na ka, kay kausara ka ni tanaw, unya ka man nilakaw na ka, wa na ka ni tanaw balik. Nananom ka, wa ka kay bawg, unsa kanusa tulas ka nagbasag pulong sa Ginoo, awa na oy gagutay-gutay na imong kinabuhi. But you need to persevere. Perseverance brings the harvest. If you don't persevere, mubasa ka dili, mubasa na sa dili, way bunga na oy. Prosperity requires patience and persistence. Ngano kinahanglan siya patience? Kay dili anak kasayon, mga igsoon mananom. Dili anak kasayon mo basag Bible. Nagtuo mo? Pag desire pa lang nimo, mubasa ko kanon. Daghan kay mo insert ta mga problema, mga concerns kinabuhi. Niya pagkahuman, nawa nakagana, di na ko basa. Daghan kay kag makita nga mga salawayon, mga butang nga dili kaganahan, mo interfere sa imuha unta to nga pagbasa. Di ba? Unya sa imong kinabuhi daghan kay kag pwede ka kabliton sa yawa, mga cellphones diha ala active tanan. Unya pagkahuman, pagbasa, pagpakli pa lang nimo. Saka ano? Isang tanaw sa basig importante ito. O asa may mas importante diha sa pulong sa Ginoo? They have to wait. Kaya ang Ginoo na may nakasalang diha sa imong atensyon. Para mo sa ato gibuhat, nakasalang na ang Ginoo. Siya na imong giatubang, nagkuha na ka, andam na dihang Bible, nagbubasa na ka. Na ay mga ni-insert nga mga nihunong man ka.
Makigmit man unta kas Ginoo. Diba, kasabot ta? Unya, who God is gani? He is a jealous God. O ikaw kung nabi, ikaw asawa, ikaw man, istorya mo sa imong bana, intimate ka inyo istorya, ikaw man, misig, hello. Oh, lipay ka, oh mo ba? Sige. Oh. Katawa ka cellphone, yung kuman, natubang na kasi mo kayo, inyong intimate kayo nyo, murag serious kayo nyo istorya. Yung kalit na ka, oh, sa to dapit ato. Noon sa kawing, ang nanawag na ni Smile man ka, niya nganong imong asawa na imong giatubang, muna naman ka og ready to bite. Oh. So may mauna-una ana sa imong asawa or sa imong bana. Wa kay respeto. Wa nay balor na sa imong kinabuhi na imong giatubang. Di ba dapat mauna siya mo'y anak ka mo smile niya bagkuman. Oh. Naman. Balita to. Di na, bali naman hinoon. Ato mo ka mo smiles gawas. Gabot sa sud, di na naman mo smilean imong pamilya. Dili sayon ang pag-ugmad, dili sayon ang pagtanom, dili sayon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Personal devotion is not easy. Never easy. Muna, it's a challenge to each and everyone, but it is the road to victory. If you are going to be consistent, if you are going to persist and to insist that you need the Word of God in your life, makita nimo mga kaigsuonan, naaragyo ka diha sa daan, padung dito sa kalampusan. You need to be patient. In Galatians chapter 6, 9 to 10. Galatians 6, 9 to 10. Tanawag ko sa inyo sa Bible. And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Karon, mangutan ako, well-doing ba ang personal devotion? Sa dihang mag-devotional ka in the morning, first thing nimo gibuhat, makita ba dayon nimo ang panalangin? Makita ba dayon nimo? Naa ba dayon changes sa imong kinabuhi? Probably wala. But if you are going to persist, if you are going to be patient, or if you are patient enough to wait for the moment nga i-bless ka sa Ginoo, di gyud nimo hunongon because you know that this is one of that well-doing nga giingon sa Ginoo. Ako na gyud ni ipadayon. Dapat dili ko magkapoy-kapoy ani kay ningon na Ginoo, let us not be weary in well-doing. Returning the tithes, is it well-doing? Is giving the offering is part of that well-doing? Mo resulta ba dayon? Sa diyang ni-return ka sa tithes, kaliwaan ba ni? Mo return, mabubuan ba ka dayon sa Ginoo sa panalangin as He promised? No! Kay daghan ba kayo diha nga mga sayop sa imong pag-uli? Daghan ba kayo diha? Dapat insakto mga kaigsunan. Muna na siya og kanang yawi ba nga dili ra man na usa ka kuan gud nga nig-ana da mo connect dayon. Daghan ba nakita kanang yawi daghan kay ana? Naanay masipyat diha gamay mga igsoon. Mapangag na siya diha, makuhaan na or masubraan na siya diha, di gyud na siya mo abli. Kay bao ang Ginoo sa imong capability. He knows how He blessed you. And He knows the content of your heart. Kanang atong giving, mura nagyawi mga kaigsunan, liman ka ang gingon sa Ginoo, ablihan niya ang gingharian, ang kanang bintana sa langit. Iyang ablihan. So, para maabli, unsa may kinahanglan? Yawi. So, kanang yawi nimo, pag wrong na siya, di maabli. Dili maabli. So kinahanglan imo ginaisigig pa dayon, wala pa man gyud na abli, naagi sayop ani. Never gyud masayop ang Ginoo sa iyang promise.
Never gyud nga miyunta nga di man na tinuod kapila na ko naguli. Pero imo bang gisusi nganong wa man naabli? Wa gyud nimo gisusi ang imo kasing-kasing, ang imo kinabuhi nganong wa magkaablihi. Ang imo na inong gibuhat di na tinuod hunong ta. So gibuhat sa yawa gitaga ang kag-award. Paghunong ni mong tights, uy nanaghan man yun akong kwarta. Pero ang wa ni mo nabantay, nagkalayo na kas Ginoo. Mao na gipangita sa yawa mga igsoon nga mga Kristohanon nga ni testing lang nga nangita og respond dayon sa Ginoo sa dihang nituman ka sa gisulti sa Ginoo, wala na ka ni padayon, wa kay pasensya. May pa sa tao kay makapasensya ka, pero sa Ginoo imo din siyang biyaan. Nakabantay ta sa mga Kristohanon. Unya, kung ato nang susihon, asa man nasayop ang Ginoo? Wag yun tayo ikasulti. Di ba? Asa man diri sa pulong niya nga nangasayop diha. Kay kung ato ning tagsa-tagsaon, sayop ba ang tithes? Sayop ba ang offering? Sayop ba ang soul winning? Sayop ba ang discipleship? Sayop ba nga mangita kag bunga imong atimanon para makadakag bunga para sa Ginoo? Sayop ba na siya? Pero nganong wa man gibuhat? Unya ngano ang mga Kristohanon, mura naman ugwa, mura magwa nakasa. Sa to ba, kung dili na nimo buhaton, mao man ay sakto unta, wala ka ni buhat sa sakto. So kung wa ka ni buhat sa sakto, unsa may mo gibuhat di ay? Sakto pod. Mo na wa nato gihusay sa atong kinabuhi. Pero nagsige ta og huwat sa Ginoo nga panalangin ta, mura ta og angayan. Unya di ra ba ta kahuwat? Ganahan ta, I want it now, Lord, now gyud. Para mahibaw-an ako kung imo jining kabubuton now. Kuyawa ang Ginoo no ay imuha gi-test. Dapat siya mo'y muset anang when. Dapat siya mo set anang how para nindot ang outcome. Kabantay mo sa mga Kristohanon, Lord, di ko gusto masayop. Gusto nako nga imo jud ning kabubuton, so mauni ang akong ipangayo nimo para makaibaw ko nga imo ni ikay nagset kani Lord, maog yun ni Lord, ingon ana Lord, ingon ana. Kuya, wang Ginoo na imo gitudloan. Nakabantay ta sa atong mga prayer. We are demanding God to do regarding sa imong will. Mao na siya ang nakapait, sige tag sugo sa Ginoo, pero ang gisugo sa Ginoo wag yun nato gibuhat. Ayaw kakapoy. Daghan mga well-doing nga wa na nimo gibuhat. Kay wa na resulta. Sa sige nimong simba, siging simba, mura magway resulta ni akong sinimbahan. Ngano sa diyang Katoliko ka, unsa may mong gi-expect sa imong sinimbahan? Ngano istrikto naman kay kakaron? Wala kay di lagi bali nimo, sige nga po kag balik dito bisag wa kay na daw dito nga kahibalo. Karon naa man kay kahibalo, di ba? Nakaibaw na ka, nakaila na ka sa Bible, kaibaw na kag unsay mga gipantudlo diya sa Bible, naanay mga ginagmay nga kausaban sa imong kinabuhi. Pero ngano man nga ang Ginoo ato istrikto naman kay ta sa iya ha? Kuyaw naman kay ta sa atong mga prayers. Gusto naman ta nga naagoy mga resulta. Sa una lagi, wala man ka. O nga naman, ang imong prayer, kay pila to ka maghimaya? Pila to ka... may klaro imong mga prayers, good. Way klaro ang mga lesson, way klaro ang guidance, way klaro. Karon klaro naman, nagka-istrikto. Dali na kaayo mangluod. Di ba? Dali ra kaayo kanang mawala kung kanang kapuyon. Pero gingon sa Bible, let us not be weary in well doing, for in due season, kaning due season mga igsoon, iya sa Ginoo nga panahon, we shall reap. Ang naa sa atoa, do not faint. Ayaw kakapoy gyud. In verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Bisang gikapoy na, let us do good
unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Usay, ang tabang nato sa mga Kristiyanon, kutom na lang ito sa prayer. Power man ang prayer. But don't you know that prayer also moves you to do regarding sa imong prayer? Kita ba, i-move ta sa Ginoo. Kay kita man ang iyahang mga kwandiri, extended person para maabot ang panalangin sa usa ka tawo, kita mo nang kita ang iyahang mga sandayong. Kita man na. So maila na nato ang functional nga sandayong og dili. O nakita mo mga sandayong sa mga balay. Ang functional ug ang dili, unsay difference? Pagbarado ang sandayong, unsay itsura? Pag ang sandayong pagkaninduta sa flow sa tubig, unsay itsura? As time passes by, makita na nimo ang result, mga igsoon. Tayaon na madugay ang kanang sandayong nga nagpundo. No? Dunay gipapasa dito, gialihan na pundo. Pero katong sandayong nga nakaabot gyud dito. Nakalusot gyud ba? Anindot permi. Mo na kinabuhi sa mga Kristiyanon. Sa dihang gamiton ta sa Ginoo, isip sandayong ngadto sa uban. Nahimot ang blessing ba? So, i-bless ta sa Ginoo even more. Kabantay ka ninyo na Ginoo, God is able to make all grace abound toward you. All grace. Unya, i-enrich ta niya. Di ba mo na itong topic last Wednesday? I-enrich ta niya sa tanan nga mga butang. Walay kulang sa atong kinabuhi, mga igsoon. So, mo na, opportunity man na. If we can see an opportunity to do good unto all men, do not be weary. That is well-doing. Yung kakapoy, kay mo abot ang panahon, you will reap if you faint not. In Hebrews chapter 10:36, Hebrews 10:36, please. Unsay gingon sa Bible diri? For ye have need of what? Para sa pagpadayon. O sa imong gikinahanglan? Pasensya. That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Do the will of God. So, dili na siya anak kasayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Be patient. Hantod mahimo gyud nimo. Ayaw jud luod-luori ang Ginoo, mga igsoon. Kay magluod-luod ta, di ba? Magluod-luod ta. Kanang panitan mga una. Kung mangluod ang tao sa diyang mga una, makita nimo di. Di nimo makita diya sa lamisa. Kung panalitan, makitaan man nimo, niya mailhan nimo ng luod. Ngano man? Hutdo niya ang pagkaon? Wa na ng luod. Mailhan naman ang mangluod kay gamay ray kuaon. Ano hindi mo kaon? Kinahan. Pero ang utok ato gutom na kay ka. Pero nakadaog mo yung luod yun. Pero pagkahuman na, hilom na tanan. Pagkahuman na, kamag dito. Uy, klaro yung mga luuran. Uy, pagtarong mo kanang pagkaluuran, mga nahiwi ng kuha na, desisyon ana. Pasensya. Ye have need of patience, that after nahimo na gyud nimo finally ang kabubuton sa Ginoo, ye might receive the promise. And kay ba naman tago sa mga promise sa Ginoo, mga igsoon? Di ba yun na bawion ng promises niya? Look at Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes 11. Tanaw sa Gingon's Bible. Verse 6. In the morning, sow thy seed. Nagi oras ha, nay oras. In the morning, read the Bible. In the evening, withhold not thine hand. Ayaw pugni ang imong kamot.
For thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Mugayad ang Ginoo when you read. Usahay, magiyahan ta. O anak na magyapon ta. Klaro na kay mga guidance si Ginoo. Asa may tinubdan sa mga panalangin. Do not let your hand withhold. Naka-learn ka mga kaigsunan to help in the morning. Unya, gi-bless ka sa Ginoo. Gi-enable ka sa Ginoo to help. But in the evening, you fold your hand. Sige lang. Next na lang ta, next. Niyo na Ginoo, ayaw i-withhold. You let your hand do. Kung unsay gitudlo sa Ginoo nimo, ayaw tuguti nga imo lang palabyon. For thou knowest not whether shall prosper either this or that. Wag kita kay baw ana. Whether they both shall be alike good. Wag kita kay baw ana. Pero para ma-sure na to ang atong movement sa kinabuhi, do as what the Bible says. Di na nimo kinahanglan imong i-analyze ang pulong sa Ginoo. Do not analyze it. No, do not scrutinize the Word of God. Do not analyze the Word of God. Do as it says. Simple. Di ba? Kung wa ka kasabot diha, ay nasag buhata kay wa ka kasabot. Pero sige lang, basa lang. Mabot na panahon, doon ay ipasabot ang Ginoo nimo. Kana, buhata na. Ngano pugson man nimog buhat tong wa ka kasabot? Diba? Mag-create lang kag chaos sa imong kinabuhi. Pero naa may mga sakto kayo, walang simple kayo sabton. Manang go and preach the gospel. Lisod ba na sabton? O kana lang sa kuno mo'y buhata? Ha? Pandakaw mo, pagka na ito gigutom. Tapos lisod pa na pagitao ng gigutom? Lakaw ko no, pag may time. Bisag usa lang nga gigutom ba na imong tagaan. Tagaig Skyflex. Di ba, be ready ba? Dapat na atay mga pwede na to i-distribute. Di ba kinahanglan imong yung tuyoon, dili maato mga igsoon. Dili maato. Pero naay i-allow sa Ginoo nga mahibagat nimo sa imong kinabuhi. That's the moment God allowed you to be a blessing to that person. Pero kung imong itago ora imong kaugalingon, you cannot meet those people. You cannot see those people. So kinahanglan ang mga Kristiyanon, suga man ta, ay agtagoy sa bushel. Maybe your bushel is your house. Maybe your bushel is your work or job. Maybe your bushel is your business. Di sila kita sa imuhang kahayag. Mao na gitudluan kita mga igsoon nga kung naata sa tent making, you are using your business to become the kanabitong tungtunganan sa imong kahayag. Nahimo siyang candle stand nga mas nindot. Di kay butanan nimo garapon patong diha. Mas nindot yun ito nga, ang imong suga, gitungtong nimo sa nindot kaayo nga candle stand. Gibutang nimo sa nindot nga butanganan. So, pagkita nila sa kahayag, may nga pagyod, wow, kanindot sa tungtunganan. Di ba? O dapat ingon ana, dili kay, basta lang naihayag Ato ni klarohon atong kinabuhi mga igsoon. Gisugo magutagod. Gisugo ta. So don't get tired of doing good. The harvest will come in God's time. Ayaw pagbuot kanusa. So naingingon ng Ginoo, kani nga journey subayan ni. Kung imo na subayon, naay blessing diya. So the journey of discipleship, dili na sayon. Pero sigurado ang panalangin diha. Di ba?
Pero asa man gibutang sa mga tao ang ilang panahon. The journey of Job. There is no discipleship there. Imo ra nang gibutangag buwak-buwak diha imong kaugalingon nga na kay disciple tanawag mapadayon ba na nimo? Tanawag mapadayon ba na nimo? Mayon day ka, basta ako nang gitudloan, din ako manubag sa Ginoo. Sure ka? Sure ka di ka manubag nga naa kay anak di nimo timanon? What kind of a parent ang usa ka tawo nga ang uban gani ilabay dito sa asa? Kaya nga naman, dili sila gustong responsibilidad. So mga Kristohanon nga nagsikila og sulwining niya pagkauman biyaan na. Di man tayo ngunana. Ang gusto sa Ginoo nga mo bear fruit man. So dili ta patakal si share sa pulong sa Ginoo niya napugas ang tinuod ba. Nya pagkauman wa nimo balika. Responsibilidad to nimo. Muna importante kayo mga kaigsunan nga aware ta ba sa atong kinabuhi? Wa man ta pangayoy sa Ginoo daghan. Ang gusto sa Ginoo sure nga kung kanang imong gitudloan mao po nay mangita dito, eventually managhan gyud na siya. Pero ang kanindot sa pagkadaghan niya kabaw tanan. Di ba? Kung sa networking pa kuan kayo kanang non-stop ang imuhang profit ngano man kay gitudloan ra man nimo imong first level nga manudlo po sila, eventually manudlo gyud na sila tanan. Ana na siya kasimpol ang pagpadaghan sa kanang membro sa simbahan. Pero kung dili gyud nato na ibutang sa atong unahuna, kanang isilsil sa alimpatakan, wag gyud na nato gibuhat. Nga simple naman ni wa man ta pangayoy daghan sa Ginoo. Usa gani kabunga gani, dako na kayo panalangin ihatag ang Ginoo nato. How much more na kay tulo? How much more na kay lima? Nga imong giatiman, nahimong bunga, nagpabilin gyud. Unya, namunga na sad siya. Gitudloan nimo. O imagine na, kung kitang tanan diri, natay taglima. Ha? O say may tabo na to, sunod tuig. Unya, naabot na maglima imo ha. So wala, na imo na natong gimintain imong lima. Kapoy ba na? Ha? O, ang panalangin sa Ginoo, di man siya bakakon mo. Abot man na, in due time, in His time, mga kaigsunan. So, i-bless ka sa Ginoo monetarily. So, imo na yung giinon imo lima. Kanang mga disciple nimo ba? Magkwanta. Kanang manuroy ta sa Luzon. Ako'y gasto. Banding sa imong disciple. Tay pa nakasabot ta mga igsoon. Ang ako na yung sugyot ninyo, ay gyud mo kalumos kasi panalanginan na mo sa Ginoo. Kaya base magpasulabi na rin yung good times, makalimot na mo, nga kuan, mapakyas na, ang Ginoo di na mahimaya sa inyong kinabuhi, iyan ang panghashasan ng imuhang mga resources nga mo'y nakaingon, nga nung napalayo kaniya, bawian ka sa Ginoo sa panalangin. Ayaw na tugutin nga may tabo. So, sa diyang i-bless ka sa Ginoo, continue lang good sa pag-pass on dito. Ang mabantayan ng mga ison, magkanindot mo ka. Maunay pamaagi sa pag-bless sa Ginoo, biblical nga prosperity sa iyang mga anak. Pero kung di nato natanawon mga kaigsunan, sige lang taog ka ng panluod, sige lang taog undang. Kung yung pagkita kasugod og balik, undang na punta. Kamantay mo na itaw nga, kanang maupay pagpangluod, nya, naulian na unta ito ng luod na pod. Kung sa may maabot ang klaseng tawhanay, ngunana. Ha? Pangita mong tao, kanang branded na siya nga luuran. Tanawag unsay achievement, ana. Nya, in the work of the Lord, daghan kay challenges. Mo na ningon na Ginoo, kung ato sabto niyang pulong, wala gilugar ang mga luuran, ang mga hamugiro, ang mga kanang envious, suyaon sa iyang buluhaton. You have no place in the work of the Lord. Kay kanantanan, mukontra na siya sa fruit of the Spirit. It cannot go together. Naagyo na yung panaglantugi, mga kaigsunan. So, kung kita maglakaw ta aning kalibutan na, nagsagol na yung mga bunga din na to, kaya ito gipantigong tanan.
Why may tabo eh? Why may tabo? But remember, in due season, we shall reap. So kanang a season, iyan na si Ginoo nga pagbuot mga kaigsunan. So inaot pa, dili ka maghimo-himo, imo kaugalingong season diha. Ha? Naabot na perti na naghana na, 4 season na gunang imo ha. Sige na lang kag lingaw-lingaw sa imong kinabuhi, 4 season na lang ka pirmi. Let God create the season. Ang ato na lang, atong sabton, there is a season in everything. So kung unsay gibutang sa Ginoo diha, do it according to His will and for His pleasure. For His pleasure. Dili sa ato ang kaugalingon nga kalipay. Tugutan na to nga Ginoo gyud mahimaya sa atong buhaton mga igsoon sa iyang buluhaton. Nakasabot ta? Again, gitugyan na ni si Ginoo nato. Ang pagpadaghan na ni mag-agad sa atong pagtuo sa Ginoo. Nakasabot ta? So nganong ato masayangon eh? We are the bearer of the gospel now. Sa Philippines, sayon kayo ipadaghan ang mga disciples kung tinud-on yun nato. Kung tinud-on nato ba? Pero gatiyo-tiaw raman ta. Mo nang di yun managhan. Pero ato ko nung tinud-on be. Kaya ba? Kaya? Ngano yung mga dagway? Muna magningon di. Asa man dapit lisod sa pagpamunga. Manana habit. Procrastination. When you do something for God, think as if this is the last time that I can do this for the Lord. Ya, pagmata ni mo ugma, kamata na sad. This might be the last time na mahimo nila ko niya ako ni paugmaan nga basig karon na ni ang last. Kisa gud kay bawo gud mong panaw ta ugma. Di ba ayaw tagay reason nga naay kabilinggan sa kinabuhi. Stay put sa ka Lord. Ayaw kay di ka karip ana. Kanang due time diha. Kanusa ka na mo abot. O moabot ba ka na? Dapat kana due time lang gyud mo due gyud na siya. Kanusa ka na mo due nga ting blessing na karon. Oh. So ato ning kwan, ato ning i-force ang atong kaugalingon. Usa ka bunga, usa ka tuig. Hantod makumpleto kung asa ra kataman. Kung tulo ra ba imo, ay ra gyud ang usa oy, mauwaw sa tanang usa ra gyud oy. Ningon ra ba ang Ginoo nga herein is my Father glorified that ye bear much fruit para mahimo kang disciple sa Ginoo. Sa to pa kung usa, at least gipanalanginan ka pero wa pa ka ni qualify. Kung iyang pulong atong subayon, wa pa ka ni qualify nga tawgon nga disciple. Di ba? Kay napun-an mag-an na disciple-an. Napulaan magkag-disciple. So dapat another one. At least nakaiduha gyud months tibok nimong kinabuhi. O dili na nausa. No? 2 is more than 1. So pwede na siya matawag na tong match. Pero atog yung tinud-on ang match mga kaigsunan. Kanang duha gamay ra gyapon na. Pero kung atog yung seryosohon o guna-una sa tibuok nimong kinabuhi, even 5 is little. Pero si Christ naghimo man siya example good nga 12 iya. So ari na ta sige safe ta ni si 5, 7, depende na nimo. No, God's number ba? 3. No, para sa mga medyo lisod gyud. So 3, 5, 7. Diba? O kaya ba na nato buhaton? 3, 5, 7. So kana pagpili mo diha or kaya nimo 10. Much better. More fruit, more blessing. O di ba? More fruit, more answered prayers. Kay mo man ay ratio sa Ginoo. Tagai kog bunga usa, fruit that should remain. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name,
He may give it you. One fruit. Oh, nya kapilaon na nimo. Blessing mga igsoon. So hinaot pa nga ato ning ibutang gyud sa atong kasing-kasing, every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us another lesson, Lord, nga dapat makatunan gyud namo. Nga dili ang pagpanikay-sikay aning kalibutan na maoy makapalambo sa among kinabuhi. Kundili ang pagsunod nimo, Lord. Nga dili gyud mi magmaluyahon, dili mi kapuyon. There should be no reason from us nga mahimo namo nga gamiton nga muhunong migsunod nimo tungod sa among reason. There should be no reason at all. Dapat kung kanus sa ami maluya, dapat mao nang panahona nga dapat mosunod gyud mi og padayon nimo. And thank you so much, O God, for the messages nga magbadlong sa among mga sayop o mag-instruct namo, Lord, sa pagpadayon. And to go to dear God, nga kani nga invitation, imong panalanginan ang imong mga anak, Lord, to come, to pray heartily, nga kung unsay nakita nila sa ilang kaugalingon, ginamit ang mensahe nga imong gihatag karon, nga ilang masurrender kanang mga butanga, Lord, nga mao'y nagkapabugat sa ilang pagsunod nimo. Ug doon naman gani, Lord, nga imong gi-commend tonight, let them come to honor you, to praise you for that commendation. Thank you so much, O God, nga kaning altar call tonight makapahimaya gyud sa imuha. And again, this is for your glory. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now is your turn. It's our